Hi guys, good morning, good afternoon, good evening, and good day. RJYC Vlog here. Thank you so much for our new subscriber in RJYC Vlog YouTube channel and RJYC Vlog Facebook account. So please like, subscribe, comment, and share, and press the notification buttons para makakuha kayo ng bago kong videos. I know wala pang nanonood sa akin, pero okay lang, walang problema. Basta mailabas ko lang yung mga gusto kong sabihin at i-share sa inyo, whoever is watching me. Okay, so ito nga. Pag-usapan natin itong si Pebbles, aka Vincent Cunanan, na dating Duterte supporters na bumaligtad kay sa mga Dutertes. Bumaligtad bilang dating supporters ng mga Dutertes na dating tinitira din si Bangag. Okay? Alam nyo ba na sa totoong buhay, mahirap pagkatiwalaan ang ganyang klase ng mga personalidad at pagkatao. Kaya, it's actually a big lesson for everyone na maka-encounter kayo ng ganyang klaseng tao, ay wag nyo na uling pagbibigyan na pagkatiwalaan uli dahil kayang-kaya kayong ipagkanulo ng mga ganyang klaseng tao. Kayang-kaya nilang ibenta kayo sa if the price is right. What does it mean by that? Ibig sabihin, kapag kayo ay nakipagkaibigan o nakipaglapit sa ganyang klase ng pagkatao na kagaya ni Vincent Cunanan, kapag wala siyang mahihita sa'yo at wala siyang mapapakinabangan sa iyong salapi. Salapi talaga kasi this is about money because she was complaining that BP Sara was not able to help her, whatever is it, kung ano man yung inas niya, and we don't know, right? Sabi niya, hindi raw siya pinagbigyan ni BP Sara, pero nung kay Marcos daw siya humingi ng salapi, ay binigyan siya agad. So, ibig sabihin, kapag kapera-pera, kahit na yung tao na yun ay masamang tao at nang agrabyado ng milyon-milyong mga mamamayang Pilipino, at kahit na ang tao na yan ay magnanakaw, sinungaling, kriminal, kidnapper at kung ano pa, ay pipiliin niya, papanigan niya basta may pakinabang siya at makakakuha siya ng pera. So, ililiterally na nating sabihing pera kasi pera talaga eh. Pera talaga ang reason kung bakit siya bumaligtad. And those kind of people are actually a dangerous people na hindi dapat pagkatiwalaan. Nilapitan, wag nyong lalapitan. Kasi kung meron lang sigurong aso dyan na handa ka ng sakmalin ng aso na yan, tapos yung sa tabi ng aso or sa tabi mo ay merong salapi, uunahin niyang damputin yung salapi over sa'yo. You know what I mean? Uunahin niyang pulutin yung salapi o yung pera over sa'yo na may nakaamba ng malaking aso na gusto kang lapain at kainin. Hindi kanya ipagtatanggol, uunahin niyang kukunin yung salapi. At ganyan na ganyan ang pagkatao nitong si Vincent Cunanan Pebbles, aka kung meron kayong mga kakilala o kamag-anak na ganyan ang pagkatao, wag nyo nang lalapitan, wag nyo nang tatangkilikin pang maging kabahagi ng buhay nyo kasi delikado ang mga ganyang klaseng tao. Bakit? Kasi kayang-kaya kayong ipagkanulo eh. Can you imagine? A person can actually make lies and do stories, maghabi at gumawa ng kwento at istoryahe para lang sa pera. So, pag ganyan yung mga kakaibigan nyo, kakilala nyo, kapamilya nyo, wag nyo nang pagkatiwalaan at lapitan pa. Dahil for sure, I'm 1,000% ipagkakanulo kayo niyan. Hindi lang ipagkakanulo. They will put you in danger in exchange of money. Okay?
So, maging matalino tayo at wag na nating payagan na maka-encounter tayo ng ganyang klaseng tao. Actually, itong si Vincent Cunanan ay isang halimbawa ng tao na hindi dapat pinagkakatiwalaan, hindi dapat nilalapitan, at hindi dapat tinutularan. Okay? So, what I'm saying right now is in general, hindi lang sa politika, hindi lang sa usaping politiko o gobyerno or whatsoever. This is about personal life as well. When you encounter someone who has a personality of na kaya kang ipagpalit sa pera at uunahin ang pera over you, don't keep those people in your life. Kick them out of your life, because those people are gonna put you in danger, and not only you, the whole family. That person will put you in trouble and in danger. So, magmasid kayo at i-analyze ng gusto kung sino ba yung mga tao na yan sa paligid nyo. At kapag meron kayong nakita at naobserbahan na ganyan, huwag nyo nang lalapitan. Huwag nyo na silang bibigyan ng pagkakataon na masaktan pa kayo o maloko pa kayo or do something na ikasasakit ng loob nyo. Okay? Protect your mental health. Protect yourself from people like Vincent Cunanan, na isang traidor na dahil lang sa pera ay kakayaning magsinungaling, kakayaning lag ang mga taong tumulong sa kanya to think na every week pang nagpapadala ng pera sa kanya, tapos ganun-ganun lang ang gagawin. So, alam nyo na. Kaya may bago tayo ngayon, na Vincent Cunanan ka na ba? Kasi ako na Vincent Cunanan na ako ng maraming ulit. Yung merong kang ginawang mabuti o kahit tinulungan mo na yung isang tao, pinagkanulo ka pa rin kapalit ng mas iba pang bagay na mas iba pang bagay na reason na mas malaki sa nakukuha niya sa'yo. Yung ganun. So, alam nyo nang gagawin nyo, ha? Huwag nyo nang pagkakatiwalaan ang mga taeng kagaya ni Vincent Cunanan. And you, Vincent Cunanan, isa kang malaking kahihiyan sa LGBTQ+. Okay? Meron din kasi akong kamag-anak na nasa linyahan ng mga LGBTQ. At nakakahiya pag ganyan ang pagkatao mo, na kaya mong ipagkanulo ang mga taong tumutulong sa'yo para sa salapi. At hindi yan nakakatuwa, hindi yan nakaka-proud. Okay? Kaya sa'yo, Vincent Cunanan, sana masaya ka na kinakain ang pera ng taong bayan. Okay? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na ang mga bangag ay magnanakaw at sinungaling, at ang ninanakawan nila ang mamamayang Pilipino ng Pilipinas. So habang ninanakawan nila ang mamamayang Pilipinas, kasama ka din doon sa nagnanakaw. Bakit? Dahil yung ninanakaw nilang pera ay pera ng taong bayan yan. At habang ninanakawan nila ang pera ng taong bayan, ninanakawan mo rin sila. Naging parte ka rin ng pagnanakaw ng mga bangag. Okay? Vincent Cunanan, I hope makarating sa'yo tong video ko. Sana masaya kang nilulunok yung pagkain ng perang para sa mahihirap at sa taong bayan. Sana malunok mo ng husto ang masarap na steak at lobster at beef, tenderloin, lahat ng masasarap na pagkain na nakakain mo na ngayon, at ang mga trip na nagagawa mo na, sana masaya ka at nakakatulog ka ng mapayapa, nang hindi ka binabagabag ng konsensya mo. Sana masaya ka sa ginawa mo na pangtatraidor sa mga taong tumulong sa'yo kapalit ng pera. Dahil ito lang masasabi ko sa'yo, ang pera nauubos yan. Alam mo ba ang karma? Pwede kang bigyan yan ng malubhang sakit. Malubhang sakit na kahit yung pera ni bangag, hindi ka kayang iligtas.
At alam mo ba kapag ang langit ang pumalo, hindi lang basta palo yan, lagapak ang ibibigay sa'yo ng langit. Dahil sa pagiging traidor mo at sa malabis na pagmamahal mo sa salapi. Okay? At sasabihin ko lang sa'yo, isa kang malaking kahihiyan sa LGBTQ+. Okay? Isa kang malaking kahihiyan sa kanila. At sana wag ka nang tularan ng iba pang mga kagaya mong bokling na nasa LGBTQ+ na mukhang pera at nabebenta ang dignidad at prinsipyo sa pera. Okay? Sana lang masaya ka sa pinaggagawa mo at na-achieve mo yung happiness na gusto mo, na naging parte ka ng pagnanakaw ng Bongbong Marcos administration sa pagnanakaw nila sa taong bayan. Okay? Sana lang masaya ka. Good luck to you, Vincent Cunanan. Sana hindi ka paluin ng langit at sana wag kang magkasakit ng malubhang sakit na kahit ilang bilyon, trilyong pera ni Bangag, hindi ka kayang iligtas. Okay? Panalangin mo yan.